may gagawin tayo. Ito Sony. Yan, 32 inches ang naging problema niyan. Makikita nyo yung kulay ng display niya ay nag-iba na. So hindi na normal yung kulay niya. Parang nag-violet na green na siya. Yan, violet or green. Yan yung display niya. Ito sa unang bukas, normal ito. Siguro mga 30 minutes doon lalabas yung problema niya na ganito. Nag-iiba yung display. So kadalasan yan issue ng Sony, Samsung, ganun din. Yun, no? So pumangit yung kulay niya. Buksan natin. Ito yung kanyang model number, Sony model 32. Ito yung motherboard natin. Tapos yung pinaka top board natin, kasi ang issue nito ay display. So dito pa sa loob, ano? Yan. Hindi natin siya madukot, pero try natin dukutin. Yan. So dito yung clock signal natin. Yan, dito banda yung clock signal natin. Tapos sa kabila, dito sa loob yung clock signal natin. So try na lang natin to dukutin. Gawa natin ang paraan na madukot natin na hindi na natin babaklasin yung frame nito, para mabilis lang natin siya matesting. Okay, so ito na, open na natin siya. So makikita natin dito, ito yung test point natin. May clock signal dito. So CRT12 itong dalawa, tapos sunod niyan ito BCOM, tapos ito si KB1 natin, si KB2, si KBB1, saka si KBB2. Yan, magkadikit yung apat na yan. So hindi tayo sure kung itong side na to ang may problema or itong side na to ang may problema. Yan, so dito kung hindi masyado kabisado yung clock signal dito, ay gagamit lang kayo ng tester, resistance or buzzer, tapos test point nyo siya dito. Yan, test point nyo siya dyan, tapos hanapin nyo yung kadugtong nya dito. Magkadugtong lang din sila nyan dito. Yan, pero kung kabisado mo na yung clock signal dito, ay mas madali na lang siya hanapin. Okay, so tuturo ko mamaya kung paano mahanap yung clock signal dito. Okay, so ito na siya. Bali ito yung clock signal natin, si KB1, si KB2, si KBB1, si KBB2. Okay, magalaw lang yung camera natin. So bali apat yan. Mapapansin nyo rito yung apat na yan. Yan, ito isa lang, tapos ito dalawa, tapos ito dalawa, tapos ito isa. Yan. So sa kabila ganon din yan. So sa kabila niya ganyan din, dalawa din, oh. Yan, itong isa, tapos itong dalawang circuit, saka isa. So yan yung clock signal natin. So dito sa unit na ito, hindi pa naman natin alam kung saan yung problema nito. Nagbabayulit yung screen pag matagal. So magka-try and error tayo dito. So sa pag-try and error mag-cutting, doon na lang kayo muna mag-una sa madali siya ibalik. Madali siya ikabit ulit pag nagkaroon ng problema. So hanapin natin yung circuit dito na mas madali ibalik pag nagkaroon ng hindi tama yung cutting. So ito, nakaangat itong mga test point natin dyan. Yung paa niya okay. So pagdating dito sa kabila, medyo ganun din, ano? Nakaangat din, ano? Yan. So parehas lang. So huhulaan na lang natin kung saan tayong side mag-cutting dito. Okay, so try natin dito na lang mag-cut. Pag wala dito yung problema, lilipat tayo dito. Okay, dito muna tayo mag-cutting.
Yan. So, bali na putol na natin yung apat na clock signal dyan. So, hindi na natin nakunan ng camera kasi medyo mahirap siya, no? Dukutin kasi yung area, hindi siya malaki yung space, yan, no? Dukutin siya. May nakakalang pa dito. Bali, dinukot lang natin siya para makat natin yung apat na clock signal dyan. So, itong kabila, yan, itong side na ito, hindi pa natin nakat yan. May kulay na yung display niya. Gagawin natin dito ay obserbahan na lang natin ito kung magtuloy-tuloy yung display niyang ganito, ay ibig sabihin doon sa side na yun ang problema ng unit natin. Yan. So okay na yung kulay niya, no? Yan, okay na, hindi na siya violet. Okay, obserbahan na lang natin. Okay, so naibalik na natin ito. Yan, naibalik na natin yan. Tapos ito, nakat na rin natin yung apat dito. Okay, so ito naman ngayon yung obserbahan natin. Titingnan natin kung magbabago yung picture nito or hindi na. Okay, so yan ulit yung picture niya. Normal ulit yung picture niya. So ito, titingnan natin kung magtuloy-tuloy ito. Pag nagtuloy-tuloy ito, ibig sabihin tama na yung side na kinat natin yung may problema na signal. Okay, so obserbahan muna natin ito. So ito na, bali yun nga talaga yung side na ito ang may problema. Kasi ang una natin kinat itong side na ito. So akala natin okay na. So nung tumagal, hindi rin nagnormal, nagviolet ulit. So nung dito tayo nagcut, tapos binalik natin ito. So ito na yung display niya, normal na yung display. Yan, okay naman. Wala namang naiwan na lines or hairlines. Okay naman yung screen. Yan. Okay na. So, yun talaga ang problema ng mga ganitong panel. Pag nag-cut ka sa kabila tapos hindi tumino, ibig sabihin sa kabila ang problema. Pero pag nag-cut ka sa kabila tapos nagka-problema din yung screen, ibig sabihin nun, pwedeng damage na yung glass natin. So, yung ganon, pwedeng hindi na talaga nagagawa. Palit na ng LCD. So, itong ginawa natin ay one side lang naman ang may problema. Kaya, nung nag-cut tayo sa side na may sira, nag-normal pa yung screen natin. Okay? Yun, no? Okay pa siya.